me today on The Score, we have our defending champions from the De La Salle Lady Spikers, May Luna, Desiree Cheng, and Aduke Ogunsanya. Kamusta kayo? Okay po. Kamusta naman ang paghahanda para sa UAAP Season 81? You are gunning for 4-peat this time around. Meron bang pressure sa inyo? Yeah. Parang, I think naman every year may pressure pag dadating na yung UAAP. Di naman yan mawawala. And lalo na ngayon na we are running for, yun nga, for Pete. If ever na bibigyan ng chance, di ba? How different is it without your 3-star players? Nawala si Majoy, nawala si Kim Kiana D, nawala rin si Don. Anong nagbago sa dynamic niyong lahat? Siyempre, malaki yung role na naiwan nila. And then, nandun sa point na kailangan mag-adjust ng team dun sa mga nawalan ng spot. And then, i-fill in siya ng mga bago. Well, hindi naman like totally bago. Pero yung dynamic kasi sa loob ng, like sa first 6, kailangan talaga ma-gel mo siya. So, ayun, yung connection siguro between the players lang yung kailangan namin talaga i-master. And yun yung medyo yeah. And then, yeah, we're doing our job naman. Ito si Desiree, alam natin, no, na... siya ang team captain ngayon. Siya po. Ikaw? Apo. Pero talaga? Siya po. Ikaw ang team captain ngayon. Last year mo na. Yes. And balita ko may pa-hashtag pa yung mga teammates mo. Yes. Actually, naisip ko ba yun? Since we have 2 desks in the team, Both graduating, sabi ko, let's do this. Hashtag, let's Ikaw do ang gumawa ng hashtag na yun. Yeah. Paano? Let's do this. With... Alam na po natin kung sino ang magdadala ng kapilyohan. Yeah. So, De La Salle Lady Spikers. And speaking of last playing year, how did you come to lead these girls to gel? Because we have 6 rookies, I believe. Yeah. And yun nga, maraming nawala. How did you step up as a leader for this season? Feeling ko naman, hindi ko lang naman sa sarilihin yung burden or yung challenge for myself. I know naman kasi na nandiyan din yung mga co-seniors ko. Like, nandiyan din naman sila to help me. Like, ngayon, ang kailangan lang naman parang gawin for the team na maging gel is i-motivate mo sila every game. Tapos, like, hindi mo sila pinababayaan na kapag nagkakamali sila, dapat hindi mo sila parang dinidikdik. Like, alam mo yan, parang normal lang. Kung paano ka maglaro, gawin mo lang for fun, ganyan, i-enjoy mo. Pero dapat, every training na pumapasok sa loob ng court, dapat may natutunan ka and may pumapasok sa utak nila para pagdating ng game, hindi mawala, yung ganon. Did anything change with the way you motivate your teammates? Kasi alam natin, isa ka sa mga vocal leaders ng team ever since before. Did anything change? Dahil nga ngayon, mas bata yung roster, nawala yung mga veterano. May nagbago ba? Siguro for yung sa mga rookies, kasi syempre bago sila and then medyo hirap mag-adapt pa ng system ni coach, ganyan. Kahit naman sa amin, kahit naman kami na seniors minsan na pa rin. Pero syempre kailangan mo ng mahabang pasensya talaga sa lahat ng mangyayari. Like, ayun. Nag-training kayo before the season in Baguio for a week. Yeah. 3 times a day. So, how did you deal with that? Yung 3 times a day na yon. Siyempre, kasama nga na rookies, nanibago ba sila? And was that very helpful for you guys to achieve that gelling with each other? Siguro super helpful nung Baguio training. Kasi before kami nag-Baguio, yung dito pa yung training namin, medyo hindi pa masyadong nag-gel yung team. Kasi yung iba may umuwi pa sa mga bahay nila, tapos may vacation. So, marang hindi pa medyo nakafocus dun. So, pagdating namin ng Baguio, lahat nandun na, nakafocus na kami, nasa isang bahay lang kami. Sabay kami kumakain, pupunta sa training, nag-uusap sa lahat ng drills, magkakausap kami, lahat ng hirap, lahat ng saya, lahat ng pagod, nafe-feel namin. Same yung nararamdaman namin. Tapos, parang napag-uusapan din namin kung ano yung gusto naming mangyari this year.
So, siguro, super helpful na. Coach Ramil, in an interview, said that you have a smaller lineup this year compared to before. So, mas nag-focus kayo sa floor defense. Ano ba yung mga parang adjustment na ginawa ninyo? What kind of LaSalle team are we going to see coming into UAP Season 81? Ano ba? Siguro more on aggressive kami sa baba. Yes. Sa floor defense nga yung sinasabi ni Coach. And then, syempre, yung primary na source naman ng ano namin is yung serve. So, nag-work kayo doon sa... Yeah, dun talaga yung focus namin this season. And then, yung iba, like, Duque. Like, ayan sila sa blocking. Sila na Babad. Baba. Like, sa atake, kasi dapat namin ng malakas na atake para... Siyempre, doon yung puhunan namin for the point. And then, aggressive kami sa lahat ng bagay. Not just sa floor defense, pero kapag aggressive ka kasi doon manggagaling yung kumpiyansa mo sa game. So, parang pinapractice namin siya na we have to shout, we have to celebrate every point kasi in that way, may intimidate yung kalaban mo, siguro in a way. And yes, like, angas talaga. Paano tinuturo ni Coach Ramil yung angas na yun? Yung signature angas ng LaSalle? I don't know, pero feeling ko kasi hindi siya angas. Like, kasi pag si Coach Ramil sa practice, siya pa lang mismo, magsisimula na siyang inisin kami. Para pagdating ng games, sobrang daming manunod, sobrang laki ng crowd, para hindi na kami ma-distract sa kanila. Oo, magulat. And ginagawa niya rin yun sa mga rookies din. Parang sinasabi niya ngayon na kung sa akin pala hindi ka tatagal. Diba? Kung sa akin pala hindi ka tatagal, paano ka tatagal sa loob ng court pag UAAP na parang mas harsh pa, mas, alam mo yun, parang iba talaga. So may mental training din si Coach Ramil. Meron. Yeah. Ano naman ang sinasabi niya madalas para ma-motivate kayo? Ngayon, itong season na to, dahil nga maraming bata. Always kong naririnig sa kanya ngayon is, pag nagka-error ka, kalimutan mo na. Kalimutan mo na, wag mong ibaba yung self-confidence mo. Kailangan parating nakaangat yung self-confidence mo. Kasi if mababa yung self-confidence mo, baka mahilang mo pababa yung team or yung teammates mo. So dapat pag nagkamali ka, bawi ka lang agad. Yun. At alam natin talaga si Coach Ramil talaga magaling mag-motivate ever since before. And he has a 20-year record with the UAAP. Sino ang pinaghahandaan nyo? Pinaka-pinaghahandaan yung team coming into this season? Last year, FEU ang nakalaban nyo sa finals. This year, who are the teams to watch out for? Feeling ko lahat. Kasi pag makita mo, like, all the teams ngayon sa UAAP, like, expose sila sa different leagues. And then kami lang ata yung hindi sumasali. Parang, ayun. I mean, sumasali kami, but hindi kami complete. Ganon. Parang, Speaking of which, nakikipag-training kayo with F2. At nandun nga yung mga past teammates niyo. How did that help you, battling against the pros? Of course, they're on another level. Kahit hindi man kayo sumasali sa mga liga, may ganun kayong exposure. Para nakatulong naman yun. Siguro sa level of competition sa Pro League, madami kaming natututunan. And then yung maturity, nadadala namin siya sa team namin. So, since kami yung naglalaro doon, mga seniors, ini-imply namin siya sa court and then tinatry namin na yung level nga hindi bababa kung ano man meron doon sa Pro League. Very active pa rin ba yung mga ate ninyo? Yes. Like si Ate Abby, si Kim, si Don. Sobra po. Lagi po nandun. Kahit sila Ate Cha, di ba? Like, yung mga super seniors, nandun na. At nakakatuwa dahil yun nga, yung LaSalle Dynasty na yan, hindi nawawala. Yes. You're still together as a whole. And syempre, kasama doon ang Padre de Familia na 20 years na. Marami ng experience si Coach Ramil. Mamaya, kikilalanin naman natin ang other side of the De La Salle Lady Spikers before we send them off to the season. I know it's gonna be a tough one. Yeah. Magiging focus kayo. Pero ngayon, gusto kong malaman muna ang mga behind the scenes. Diba, Duque? Yes. Sa pagbabalik po yan ng The Score.